Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Sabior, shoutout kay Jay Dagohoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkasabi nito ay tumayo si Han Sanchen at lumabas ng restaurant. Sa labas ng restaurant, nanlulumong naglakad palabas si Liang Quan kasama ang kanyang entourage. Sa kaguluhang ito, nawalan siya ng galit at nawala ang mukha. Nanlumo si Liang Quan hanggat maaari. It's trash, it's a disgrace. Nagmura si Liang Quan, medyo hindi nasiyahan na ang kanyang tagasunod ay napakahirap. Sir, konting incompetence lang. Nang umamin na talaga ang subordinate niya, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Liang Quan. Sa totoo lang, kung iisipin mo ng makatwiran, normal lang na hindi kayang talunin ng followers mo ang followers ni Wang Luo. Si Wang Luo ay isang huli na bituin, at ngayon siya ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Natural, maraming kabataang disipulo ang sumama sa kanyang panig, bagamat may malaking negosyo ang kanyang pamilya at ang laki pa rin, halatang pababa ang takbo sa isang matatag na estado. Natural, siya ay mas mababa sa Wang Luo sa mga tuntunin ng pagiging kaakit-akit ng kanyang mga customer. Gayunpaman, palaging may mga talento na lumalabas sa bansa, at ang pag-upgrade ng ating panig ay hindi kasing husay ng sa kabilang panig, normal lang ang matalo. I can't blame you. I can only blame you and myself, walang magawang sabi ni Liang Quan. Ang katulong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Panginoon, gusto mo bang humanap ako ng ilang mga Panginoon upang ipaghiganti ka? Siyempre naisip ni Liang Quan, pero aware din siya sa katotohanan. Kahit sinong master sa isang sikat na tindahan ay maaaring may master na ngayon, tsaka sino ba ang follower na qualified na pumasok dito? Para sa mga sikat na Panginoon na may mga Panginoon, madalas silang may mga Panginoon na sumusunod sa kanila. Pantay-pantay sila ni Wang Luo, sinong handang masaktan ang isa para sa isa. Parang pinipigilan ko lang itong hininga hanggang sa makabalik tayo. Pagkatapos lamang umalis sa sikat na tindahan maaari silang magkaroon ng pagkakataon na makahanap muli ng mga master upang maghiganti. Ngunit, gaano kabuluhan ang paghihiganti noong panahong iyon? Ngayon, ang mga taong nakikita ang kanilang sarili na pinapahiya ay pawang mga matataas na opisyal, sa oras na umalis sila dito at bumalik, ilang mayayamang negosyante ang makakakita sa sandaling mabawi nila ang kanilang reputasyon. Siyempre, ang pinakamahalaga ay maaaring hindi one-on-one ang dalawang panig pagkatapos bumalik, lahat ay may malaking pamilya at malaking negosyo, at hindi sapat ang isa o dalawang master para bigyan ang kanilang sarili ng labis na kalamangan sa isang kompetisyon sa antas na ito. Sa panahong iyon, hindi pa rin kailangang lumaban. Gayunpaman, nang banggitin ito ng katulong, sinabi niya ito ng walang mukha. Pagkatapos ng lahat, hindi mo mabitawan ang iyong panloob na enerhiya. Opo sir, saan po tayo pupunta? Pagkatapos tumingin sa langit, maaga pa naman at parang wala nang saysay ang pagtulog, pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Liang Quan na maglakad-lakad. It's so busy now that I can't sleep even if I go back, let's walk around. Utos ni Liang Quan at inakay ang mga katulong niya sa stall para tumingin sa paligid. Gayunpaman, nakakapanghinayang, marahil sa pagpipigil ng hininga, bagamat maraming magagandang bagay sa stall, ay walang makakaakit ng atensyon ni Liang Quan sa sandaling ito. Tumingin siya sa paligid na parang nakasakay sa kabayo. For a time, lalo akong nanlumo. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga kaguluhan sa paligid, para siyang outsider. Kahit anong pilit niyang i-blend ay hindi niya magawang mag-blend. Master, how about we go back? Hindi na nakatiis ang attendant at sinabing. Lumingon si Liang Quan sa kanyang entourage, na may bakas ng pagod sa kanyang mga mata, tingin mo ba dapat na tayong bumalik sa bahay?
Hindi nagsalita ang katulong, ngunit napakalinaw ng kahulugang ipinahayag. Okay lang yan, balik na tayo. Kahit alam ng kasama niya na wala siyang balak na pumunta rito, kung nanatili siya dito, nagsisinungaling lang siya sa sarili niya, mas mabuti pang bumalik sa bahay para magpahinga, uminom ng 2 kaldero ng alak, at matulog ng maaga. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Liang Quan ang mga tao at umalis. Ngunit sa sandaling ito, tumayo si Han Sanchen sa harap ni Liang Quan. Bahagyang kumunat ang noo ni Liang Quan at sinubukang lumayo, ngunit nakita niyang binanggit muli si Han Sanchen sa kanyang harapan, halatang gustong pigilan siya ng kabilang partido. Liang Quan, kuya, magkakilala ba tayo? Hindi ko siya kilala, ngumiti si Han Sanchen. Kung ganon, ibig sabihin wala kaming sama ng loob o sama ng loob, anong ibig mong sabihin kuya, nakaharang sa daraanan ko? Nang matapos siyang magsalita ay agad ding nag-react ang mga sumusunod sa kanyang likuran at humakbang pasulong upang protektahan ang kanilang Panginoon. Iniunat ni Liang Quan ang kanyang kamay para senadoryasan ang kanyang mga tagasunod na huwag masyadong kabahan, sikat na tindahan ito. Kung may malisyosong naghahanap ng gulo, natural na aalagaan ito ng mga tao sa sikat na tindahan nang hindi sila kumikilos. Kuya, don't get me wrong, in fact, wala naman akong mali siya sa pagharang sa daan, on the contrary, I only have full sincerity. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Sumimangot si Liang Quan, kuya, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, ano ang ibig sabihin ng pagiging sincere? Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, hindi ito ang lugar na pag-uusapan, paano kung magpalat tayo ng lugar? Saan mo gustong pumunta kuya? Tanong ni Liang Quan. Uminom lang si Kuya Liang, hindi bagay na pumunta sa restaurant, why not find a cleaner tea house, where you and I can have a few drinks and chat a few words? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Pagkarinig nito, ang katulong ay tumingin kay Liang Quan na may ilang pagbabantay, malinaw na nagpapahiwatig sa kanya na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay hindi kilala, at pinakamahusay na huwag pumunta sa isang medyo tahimik na lugar kasama niya. Ngumiti si Liang Quan, sa katunayan, hindi siya nag-aalala tungkol dito. Ang mga taong makapasok dito ay mayaman man o marangal, at lahat sila ay big shot na may magandang reputasyon, sa makatuwid, natural na imposibleng gumawa ng anumang pananambang at tusong taktika na ginagamit ng mga magnanakaw. Dahil naging mabait ang kabilang partido na makipagkita sa isa't isa, may mahalaga man o wala, ang pagkakaroon ng mas maraming kaibigan ay haantong sa mas maraming landas sa hinaharap. Then please ask Kuya to lead the way. Pagkatapos pumayag, napakakalma ni Liang Quan at kaya niyang dalhin si Han Sanchen kahit saan niya gusto. Si Han Sanchen ay talagang hindi pamilyar sa lugar, ngunit hindi mahirap makahanap ng isang tea house sa kalye ng isang sikat na tindahan. Ang grupo ng mga tao ay sadyang pumili ng isang tea house na medyo malapit sa dulo ng kalye, kung saan kakaunti ang mga tao at ito ay tahimik. Humingi ng private room si Han Sanchen at maraming tao ang nakaupo. Walang ginawang pagkakaiba si Han Sanchen sa pagitan ng kahijitin at kababaan, hindi lang niya inimbitahan si Pei Yuan at Pei Mo na maupo, niyaya din niya ang entourage ni Liang Quan na maupo. Ginawa nito ang entourage, na palaging nag-iingat, kahit na 2 beses tumingin sa Han Sanchen. Maya-maya, inihain ng mga katulong ang tsaa at mahigpit na isinara ang pinto. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang teacup, "My lord, Sunayan, may narinig lang akong chismis sa restaurant, sa totoo lang, naaawa ako sa kapatid ko, gumawa siya ng mabuti ngunit hindi niya. Nakuha ang mga gantimpala na nararapat sa kanya, tinatrato mo ako ng iyong nararamdaman, siya, hindi niya inuuna ang feelings." Ngumiti si Liang Quan at itinaas ang tasa ng tsaa, "Salamat sa pag-unawa mo Kuya So. Hindi ako natatakot sa mga biro mo, ito lang ang dahilan kung bakit hindi ako makahinga ng husto laban sa Wanglo. I really regards him as a brother, para makatulong ako, I help him." As a result, naging successful ang career niya. Although hindi siya heartless, he has indeed done his best to report the situation, he is right, and I can understand it. It's just that I feel unhappy. Tumango si Han Sanchen, naiintindihan ko na iba ang pananaw ng bawat isa sa mga relasyon, kaya may mga salungatan. Medyo nagsasalita, si Liang Quan ay maaaring isang taong inuuna ang damdamin, kaya maaaring magdusa siya ng ilang pagkalugi para sa damdamin.
Si Wang Luo ay medyo makatuwirang tao, bagaman mahalaga ang damdamin, isinasaalang-alang din niya ang ilan sa kanyang sariling mga interes. Pareho ang tama, ngunit magkaiba ang paraan at anggulo ng pagtingin sa problema. Naiintindihan pa naman ako nitong kapatid, no wonder people say that having a confidant in life is enough. Si Liang Quan ay nasa mabuting kalagayan at muli ay may kakayahang igalang si Han Sanchen. Tumugon si Han Sanchen ng isang inumin, pagkatapos ay ngumiti, gayunpaman, sa anumang kaso, ito ay medyo labis na umabot sa isang pisikal na salungatan. Oo, hindi ko akalain na aabot talaga at hahampasin ako ng bastard na si Wang Luo, kung sa pribado, kaya kung tiisin itong masamang hininga, pero sa publiko, saan ko ilalagay ang dati kong mukha? Tumanggo si Han Sanchen, oo, ito talaga ang kinamumuhian ni Wang Luo, at ito rin ang dahilan kung bakit ako nakikiramay sa iyong kapatid. Hey, wala na tayong magagawa dyan. I can only blame my subordinate for not be good to study at hindi kayang talunin ang iba. Napabuntong hininga si Liang Quan. Tumingin si Han Sanchen sa kanyang entourage, at pagkatapos na sumulyap dito ng 2 beses, sinabi niya, "You and I have different opinions." Sumimangot si Liang Quan, "Kuya, ano ang ibig sabihin nito?" Based on my experience, talagang magandang prospect ang follower ni Kuya Liang. Pagkarinig ng papuri ni Han Sanchen, ang entourage ay nagkaroon ng magandang impresyon kay Han Sanchen, "Salamat sir sa papuri, hindi ko matiis, isa lang akong talunang general." From a normal perspective, ang pagkatalo mo ay dahil mas matanda ka sa kalaban, kaya hindi kasing husay ng kalaban ang kakayahan mong magmuni-muni, pero kung susuriin mong mabuti, malalaman mong hindi totoo. Sa madaling salita, kung mabagal ka, posibleng hindi sapat ang iyong diskarte. Tanungin kita, nararamdaman mo ba na higit at higit na hindi sapat ang iyong paglilinang nitong mga nakaraang taon? Nagulat ang katulong, paano mo nalaman, Ginoo? Ipinagmamalaki ni Pei Yuan ang malakas na sinabi sa oras na ito, ang aking Panginoon ay isang master kung tutuusin, ang pagtingin sa isang taong nagsasagawa ng martial arts at Taoismo, hindi siya madaling mahuli. Nagmamadaling yumoko ang attendant, ito pala ang master, bastos ako, gayunpaman, tama nga ang master. Nitong mga nakaraang taon, hindi ako makapag-practice, at napakaliit ng mga natamo ko, maraming beses, tumitigil pa nga ako. Bagamat napansin ko ang sitwasyong ito at gumamit ng maraming elixir, hindi pa rin ito nakatulong, kaya humingi ako ng payo sa isang eksperto. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, una, umabot na sa bottleneck ang paglilinang ko. Hindi ko na kailangang magsabi pa tungkol dito, di ba? Ito ay nangyayari sa sino man at ito ay normal. As for the second point, it's actually because your skills are not up to standard. Ang pamamaraan ay wala sa lugar. Eksakto, ito ay tulad ng, nakaupo ka sa isang karwahe ngayon, ang kabayo ay ang iyong katawan, at ang katawan ay ang iyong kasanayan. Sa simula, ang kabayo ay may enerhiya at ang katawan ay matatag, kaya natural na ito ay tatakbo ng mabilis, ngunit sa paglipas ng panahon, kapag ang kabayo ay nagsimulang umabot sa isang tiyak na milyahe, ang kabayo ay huminto sandali dahil sa kanyang sariling potensyal, bilis, matatag na bilis, at iba pa sa oras na ito, kung gusto mong magmaneho ng mas mabilis sa batayan na ito, ang katatagan at pakikipagtulungan ng katawan ang susi. Pagkarinig sa metapora ni Han Sanchen, agad itong naintindihan ng entourage at Liang Quan. Sa katunayan, bilang isang practitioner, natural na nauunawaan ng tagasunod ang kahalagahan ng mga pagsasanay, hindi na kailangang ipaliwanag ito ni Han Sanchen, ang gustong sabihin talaga ni Han Sanchen sa kanya ay si Liang Quan. Hindi niya naiintindihan, ngunit siya ang Panginoon. Iyon ay, isang magandang kabayo na may isang mahusay na saddle, naiintindihan ko. Nakangiting sinabi ni Liang Quan, bagamat isa lamang akong panimula sa Taoismo, naiintindihan ko pa rin ang mga prinsipyong ito. Ang magsasaka na ito, bukod sa kanyang sariling mga talento, ay umaasa sa mga table tasks, pamamaraan at armas. Ang aking pamilya Liang ay hindi isang sikat na pamilya, ngunit inaalagaan ko pa rin ng mabuti ang mga elixir ng aking mga tagasunod, at sinusubukan ko ring ibigay sa kanila ang pinakamahusay na mga sandata na aking makakaya. It's just that this skill, ay hindi talaga kasing husay ng ilang sikat na pamilya.
na may mahusay na mga kasanayan, maaari ka ring direktang lumikha ng isang sekta, tulad ng Wuxi sect na umaasa sa wuxiang banal na kasanayan, ito ay napaka-normal. Nagkataon lang, may mga kasanayan ako. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Master, may kakayahan ka ba? Hindi lamang ito umiiral, ngunit ito rin ay isang antas ng Diyos. Level ng Diyos. Pagkarinig nito, muntik nang mahulog sa bench ang tagasunod. Ano ang pamamaraan ng antas ng Diyos? Iyon ay isang top-notch na pamamaraan. Pabayaan ang isang sekta, kahit na tingnan mo ang karamihan sa mga sekta sa mundong ito, ang kanilang mga paraan ng pagsisimula ng isang sekta ay maaaring hindi umabot sa antas na ito. Kuya, may God-level skills ka ba? Sumimangot si Liang Quan. Seeing this, bumalik din ang entourage dahil sa excitement. That's not quite right. God-level techniques are often that practiced by true gods. Kung ikaw, isang expert, may ganyang techniques, hindi ka ba magiging immortal? Ngumiti si Han Sanchen, hindi mo masasabi iyan, kung walang pisikal na talento, gaano man kahusay ang iyong mga kakayahan, maaaring hindi mo maibigay ang iyong lakas sa sukdulan. Si Su ay hindi matalino, mayroon siyang ilang mga kakayahan, ngunit hindi hindi niya maabot ang antas ng isang tunay na Diyos. Gayunpaman, ang mga ordinaryong tao ay talagang walang kapantay para sa akin. Kung ayaw mong maniwala, let's do this, you and I will spar. I can guarantee that I will defeat you within 3 moves. Orihinal, ang unang kalahati ng pangungusap ay parang nagyayabang si Han Sanchen sa iba, ngunit ang huling pangungusap ay agad na napuno ng hangin. Master din ang follower na ito, bagamat natalo lang siya sa mga kampan ni Wang Lu sa kompetisyon, hindi ibig sabihin na hindi na siya magaling. Sinabi ni Han Sanchen na maaari siyang talunin sa 3 galaw, sa totoo lang, hindi niya sinasadyang murahin ang iba, pero hindi niya tinatrato ang iba bilang tao man lang. Kuya, kahit na naniniwala ako sa iyo, sobra na bang magyabang na kaya mo akong talunin sa 3 galaw? Oo, Master, kahit gaano ako kawalang kakayahan, hindi ito kasing incompetent gaya ng sinabi mo. Mahinang ngumiti, si Han Sanchen, I don't mean to look down on you, nor do I think your strength is poor, it's just that my strength is too high, of course, my level of skills also knocks you further, well, mas mabuting gumawa na lang ng 2 kilos kaysa masira ang langit. 3 galaw lang yan, let's try it. Napatingin ang entourage kay Liang Quan, at malumanay na tumango si Liang Quan, medyo nagdududa siya at hindi makapaniwala dito. Pero medyo curious din, 3 moves. Are they really so amazing? Hindi natin pwedeng ipasok sa bahay. Paano na lang tayo lumipat sa garden sa likod? Nakangiting sabi ni Han Sanchen, tumayo si Liang Quan yard at tumango sa likod ng salo-salo niya, tumango si Liang Chen at tumango sa likuran niya. Tea house, may ilang tao na nakahanap ng medyo walang laman na lugar, at walang nakapaligid sa kanila. Sige na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!